Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Okay, good evening po muli sa inyo lahat. Ako pa rin po si Christian Esgueran. Welcome po sa part 2 ng ating double header for tonight. No? Actually, triple header tayo ngayong gabi. Dahil meron po tayong part 2 ng ating fishball episode. Okay, pero dito sa panayam na ito, no? Of course, this is recorded, pero same day po natin nire-record ito because we have medyo nakabakasyon tayo ng konti. No? Pero merong latest survey po itong Pulse Asia Incorporated kung saan lumalabas na a small majority of Filipinos want an anti-political dynasty law passed. Okay? Tapos of course, majority of Filipinos also gustong magkaroon ng isang independent commission against infrastructure corruption. Okay? So, dalawa po ito sa mga priority measures na binanggit po ng Pangulo ayon sa Malacanang doon po sa LEDAC. Okay, ito po pag-uusapan natin kung sapat ba ito, yung ganitong klaseng suporta, a small majority, for the passage or to pressure our legislators to come up with an anti-political dynasty law once and for all. And of course, gusto rin nating himayin, no? Bakit parang small majority lang na ating mga kababayan ang gusto ng anti-political dynasty law? Baka may pagkukulang pagdating po doon sa pagpapaliwanag ng matinding epekto nitong mga political dynasties, in particular yung mga obese, yung mga sobrang tatabang political dynasties doon sa kahirapan sa lugar na yon, and of course, dito po sa mismong corruption na pinag-uusapan natin. So I'd like to welcome to our program, siya po yung tagapangulo ng Pulse Asia Incorporated, si Professor, ayan, Professor Ronnie Holmes. Magandang gabi, magandang araw dyan po sa Yokohama, Professor. Bonjour, Thank you for joining Christian. us. Bonjour. Okay. Nasa Iba Paris talaga, ka, di ba? iba talaga ang baritone ni Prof. Ronnie, no? Okay. Sige, Prof, unang-una ang tanong ko rito, no? 54, tama ba? Nationwide, 54%, okay? So, a small majority of Filipinos want an anti-political dynasty law passed. Is this surprising? Kasi I was thinking, matindi yung pressure ngayon for a political dynasty law to be passed. Pero bakit 54% lang? Well, siguro kung titignan natin, kasi dati meron kami tanong, Christian, kung sumasang-ayon ba sila, hindi sumasang-ayon sa isang pangungusap na sila'y boboto sa isang kandidato na may kamag-anak na tumatakbo o nakaupo sa politika. Doon hati ang Pilipino Nung tinatanong namin doon, medyo divided ang mga Pilipino. One-third nagsasabing hindi sila boboto, one-third nagsasabing boboto, one-third hindi masabi kung boboto o hindi. So medyo maganda na rin itong resulta na ito, no? Although small majority ang sumasang-ayon na dapat ipasa ang batas na nagbabawal na sa political dynasty. Ang hindi lang natin alam ano kakalabas ang batas, no? But magandang starting point yan, no? Kasi majority na mas mahirap yung less than majority, di ba? Nagkaroon ba kayo before ng previous survey na ganito rin yung tanong? Hindi. Iba yung tanong nun Basically, that was a question that we asked prior to an election, whether they agree or disagree that they will vote for a candidate who belongs to a political family running in the upcoming elections. As I said, don't divide ng Filipino. So this is the first time that we asked whether they will support a law, immediately support or that Congress should immediately pass a law banning political dynasties, whether they agree or disagree with this statement. Okay. Yun dito naman sa tanong ninyo, no? Congress should immediately pass a law banning political dynasties, whether agree or disagree. Pero nagsabi na cannot say if. Yung mga undecided, no? 27%. What do you make of that? Medyo malaki yata yun. Pwede nating basahin yan ng positibo at negatibo. Maaaring yung iba nag-aalangan, hindi nila masasabi na gagawin ng Kongreso yan, di ba? You can read it that way, Christian, na ang iba maaaring hindi naniniwala na papasa kagad ng Kongreso. Ang iba maaaring naghihintay, titignan kung anong bersyon ng batas ang ilulunsad sa
kapulungan ng mga kinatawan o sa Senado. Pero yung ambivalence na yan, I always say, yung ambivalence, yung indecision, is a good thing because it means that you can still convince the people. They do not disagree. So, starting point yan ng mobilization. Puwede rin bang ano 'yan, Prof, parang ang pagbasa diyan ay hindi pa gano'n kasapat yung kanilang kaalaman doon sa epekto yung masasamang epekto ng political dynasties, kaya hindi pa sila decided? Yeah, puwedeng sabihin gano'n, hindi sapat ang kanyang kaalaman tungkol sa naging epekto o ng mga political dynasty. Ang medyo makikita din natin dito, yung level ng indecision medyo mas mababa sa ibang lugar kung ikukumpara natin doon sa isang lugar 'no, Mindanao. Yeah, Mindanao. Doon talagang hati, 'di ba? Hati ang sumasang-ayon, ang hindi masabi kung sumasang-ayon, hindi sumasang-ayon, at ang hindi sumasang-ayon sa panukala na, sa pangungusap na dapat ipasa kaagad ng Kongreso ang batas laban sa political dynasties. Nabanggit niyo, Prof, yung ano, yung, lumabas na resulta sa Mindanao. Basahin natin 'no, medyo interesting ito. Yung nag-agree doon sa statement na Congress should immediately pass a law banning political dynasties, 34%. Mm. Yung nagsabi na hindi namin masabi, 38%, mas malaki. At yung nag-disagree, 27%. Pero dun sa agreement 'no, medyo interesting 'no. 34% yung nagsabi agree sila. Pero sa NCR 69%, Balance of Luzon 59, tapos sa Visayas 59 din. Ano yung Mm. possible explanation kung bakit ganun yung pagtingin ng mga nasa Mindanao? Well, maraming maaaring pagpapaliwanag 'no. One of the things that I can say essentially is that I think the data supports it. There's a larger concentration of political dynasties in Mindanao. Mas marami ang political dynasty sa Mindanao kung ihahambing natin sa mga lugar sa Visayas at Luzon. Ah, Siguro babalikan ko yung datos na 'no, but that's one thing that I can recall. So kung gayon ay hindi nila masabi kung yung agreement at yung ambivalence, lalo na yung ambivalence, hindi na matantya kung gusto nilang palitan yung nakaluklok sa kanilang mga lugar na yung governor, yung congressman ay magkamag-anak o maging yung mayor 'no. Ah, so maaaring yun ang isang dahilan 'no, yung concentration ng mga political dynasty sa area na hindi natin makikakaila ay medyo may pakinabang, yung halang yung pakinabang nila ay mas maliit kaysa doon sa kanilang hindi nakukuha o kanilang ganansya na maaaring sabi mo nga hindi nalilinaw sa kanila na marami pang mangyari kung mababago ang namumuno sa kanilang lugar. Iniisip ko rito, Prof, ano 'no, kasi itong survey na ito puwedeng gamitin to basically inspire further action in terms of putting more, greater public pressure sa ating mga legislators, Yep. to come up once and for all with an honest to goodness, anti-political dynasty law, as required by the Constitution. Pero on the other hand, kasi puwede rin 'to gamitin for propaganda purposes yung mga legislators dun sa lugar kung saan lumalabas, medyo ambivalent nga yung mga tao, hati kami, 'di ba? Puwede bang sabihin Mm. yun, "Teka, ba't yung pinipilit yung anti-political dynasty law? Oh, dito sa lugar namin ayaw ng mga tao, eh." 'Di ba? Oo, Puwedeng oo. gamitin, eh. Pero hindi naman gano'n katindi yung kanilang pagtanggi 'no. 'Pag tinignan mo, 'pag dinistribute mo yung agreement at disagreement, yung pinaka-intense na agreement yung very much agree at saka yung very much disagree. Hindi naman gano'n kalakihan, eh. Ibig sabihin, kung mobilisasyon at, impormasyon ang mobilisasyon kinakailangan, palagay ko ang challenge sa mga nagtutulak ng political dynasty at lalo na dun sa magpe-pressure sa mga mambabatas ay ipaliwanag mabuti kung ano yung pakinabang, ano yung lawak ng batas na ito, at ano magiging pakinabang nito para sa mga mamamayan. Yun pala yung sa socioeconomic class 'no, sa class C, Mm. 42% yung agree, sa D 57, tapos yung sa E 47. What explains this? Wala namang ano, it's within the margin of error across the socioeconomic classes. Mm, So, hindi gano'n kalaki yung Class C and Class E. Ang instructive talaga yung Class D. But if you look at hmm, yung 43%, it's within the margin of error relative to what we have at the national level. okey. So, wala masyadong variance, Hindi big deal 'to yung pagkakaiba. within the statistical margin of error.
Teka lang napindot ko yung pinadala mo na, na resulta eh. Nawala eh. Okay. Pero yun nga, yung dito pa sa ano, no? Okay. Sige. So, when you talk about this anti-political dynasty uh, law, okay? So, what do you think of the chances, given the current sentiment of the people, based on the survey? And number two, the push from Malacanang. I think yung chances are high. If you look at the numbers, although it's a small majority, sapat na yan para magmobilisa ka no, ng suporta para sa isang batas. Ang tanong na lang dyan, anong yung lawak, yung sakop ng magiging batas. No? Kasi iba't iba eh. I think 16 na yata yung panukala sa mababang kapulungan. Parang 7 na doon sa Senado. At ang range yun ay between second degree to fourth degree of Fourth. consanguinity and affinity. O yung tinatawag na jurisdiction. No? So, yun nga, ang tanong dyan ay anong uri ng batas ang mapapasa ng Kongreso kaagad. But to me, this is a good sign. As I said, maaaring itong gamitin na ng mga grupo sa civil society na i-pressure yung congressman. No? Kasi makikita natin except for Mindanao, sizable majorities in NCR, the balance of Luzon, and in Visayas. 59% eh. Hindi man maliit yung majority sa ibang lugar. Nahila lang pababa ng ambivalence yung pagkakahati sa Mindanao. Tsaka given the results sa Mindanao, pwede siyang gawing parang focus in terms of providing more information. Although I know that's very, very difficult, no? Especially kung kakausapin natin yung mga kababayan natin na talagang direkta nakikinabang doon sa political patronage coming from these political dynasties, that they don't actually care kung pare-pare apelido niyan. Kasi sa kanila brand na yan, hindi ba? Oo, yung sa ibang lugar nga sa Mindanao yung mga pamilya nagmumuno doon. Mas pag natagalan na kasi Christian doon sa mga lugar na yun. Tatandaan mo sa ibang area sa BARM nadagdagan ng mga LGU para bigay doon sa mga kamag-anak nila. Diba? So, mas mahirap maipaliwanag pero hindi maimposible na maisulong. Kasi mismo yung BARM, diba? Ang kanilang election code, meron ng prohibition sa Anti-political political dynasty. dynasty. So, siguro yun, sa BARM medyo mas madali, sa ibang area medyo mas mahirap. Pero kung talagang ang presidente sincero na ipasa ang batas, siguro mapapagalaw rin niya yung kamay at kaisipan ng mga mambabatas na eventually boboto dito sa political dynasty ban. I remember nung nagpunta ako sa Davao before one election, tinanong ko yung random people in the streets. So, sabi ko, sino po maboboto niyo for mayor? Sabi niya, sino ba tatakbo? Si Sara? Sige po, basta Duterte po boboto namin. Hindi kandidato si Sara Duterte, no? Di ba, parang, nagkaroon ako ng parang ganung parang anecdotal realization based on my conversations. Na sila, they look for the brand, no? Basta Duterte, kahit sino yung tatakbo, yun ay boboto namin. So, yung mga ganun, paano ba nababasag yun? Para mas kilalanin yung ibang possible alternatives. Well, maaari lang makabasag doon talaga kung maipapasa itong batas ng political dynasty, no? Kasi ang hirap basagin nun May mga sumubok na dyan, di ba? Si Mags Maglana, sumubok na siya sa distrito. Napakahirap so, ang sa akin parang yung structure itself, yung electoral rules, are the ones that define yung outcome Ngayon kung pagpapatibay na natin yung constitutional provision ng ban ng political dynasty, malilimitahan ngayon yung dami ng mga isang miyembro ng pamilya na maaaring tumakbo sa mga elective position. Pero para maiba mo yung isip, hindi lang sa Davao City, no? Sabi ko nga sa ibang lugar sa Mindanao yung governor, yung congressman, yung mayor na isang pinakamalaking lungsod ay pare-pareho apelyido. So, hindi natin may malaking tulong yun para doon sa pamilya para mapakita na meron silang naibibigay sa probinsya. Pero hindi yun ang dapat na nananaig sa ating politika. Maaari lang mabago yun kung magsasabatas tayo ng itong ban on political dynasties. Bilang isang professor po ng political science, isang political scientist, ano yung sa tingin niyong dapat na anti-political dynasty law na meron tayo? Ano yung scope dapat? Second degree, fourth degree?
Well, ako ang paninindigan ko 4th degree, of consanguinity and affinity. So at least yung, within that immediate family, hindi naman necessarily ay mababawasan 'no, yung mga tumatakbo. At kung maaari ay yung tinatawag nating yung overlapping jurisdiction, ipapasok Mm. mo rin. Kasama na rin yung pagbabawal ng miyembro ng pamilya na merong tumatakbo sa pambansang posisyon na maging nominee ng party list. Oo. Disclaimer lang Christian kasi member ako ng Anti-Dynasty Network, eh. So hindi Okey. hindi hindi naman puwedeng hindi naman puwedeng tumalikod dun sa aming itinutulak 'no, na na parang I ideal get it. 'no. It's the Oo. ideal political dynasty law. Of course, we know to get that ideal, we should be able to pressure Congress, but that again, that's the challenge that all of us are faced with. Okey, pa-explain dun sa mga hindi familiar Prof, yung overlapping jurisdictions. So, yung overlapping jurisdiction, kunyari kung, si Edo Manzanas ay tatakbong, presidente, ang jurisdiction niya ay national. So, wala na siyang Mm. kamag-anak na puwedeng tumakbo, Mm. 'di ba? So, hindi siya puwedeng 'di mo walang kamag-anak na puwedeng tumakbong senador, walang kamag-anak na puwedeng tumakbo kahit na gobernador kasi ang jurisdiction ng presidente ay buong National. bansa, eh. So, So, gano'n din sa senador, 'di ba? 'Pag naging senatorial candidate ka. 'pag na-senator candidate ka, hindi puwedeng tumakbo yung kamag-anak mo bilang, let's say mayor ng isang town. Kaya dito medyo meron ng umaangal, eh, meron ka naririnig na umaangal, eh. Eh, hindi ko naman jurisdiction 'yan, ang senador mambabatas, eh. Yung mayor naman hindi naman 'yan hawak ng senador, Executives. ng Mm. executive position naman 'yan, eh. Administratively nga under the DILG, although the DILG has not much powers over local governments. So may mga gano'ng mga ano, but the main reason for that is that, dapat inclusive yung politika, eh. Hindi yung kasi 'pag meron ng nagmamayahawak ng kapangyarihan, elected position, nagbubunga 'yan, eh, sumasanga 'yan, eh. So, dapat malimitahan yung bilang ng posisyon na maaaring pagpahiwakan ng isang pampulitikang pamilya. May isa akong tanong Prof 'no, how do you operationalize this? Kunwari yung overlapping jurisdiction, kunwari Edo Manzanas tumakbo sa pagkapresidente. Pero merong pang ibang mansanas na gustong tumakbo let's say sa pagkagobernador, pagka-mayor, pagkakongresista. Papaano yun? Sabay-sabay sila nag-file ng, certificates of candidacy? So lahat sila disqualified immediately? Well, basically parang yung, ito yung problema natin kasi yung election code hindi naman motu proprio on the part of the COMELEC to check 'no. Correct. So kung alin sa bayan dapat baguhin yung election code na Oo. kasi merong susumpaan ka dun, eh, dun sa pagpa-file Mm. mo sa ng certificate of candidacy na wala kang kamag-anak na tumatakbo sa anumang posisyon na maaaring kabahagi ng jurisdiction ng posisyon na iyong hinahangad. So, dapat sasagot ko, yes, no. 'Pag kung nagsinungaling ka dun, automatically basis of disqualification na yun, eh, di ba? But the COMELEC has always said, "Hindi, ano lang kami, procedural lang kami." 'Di ba? Pero So, eventually maghihintay ka pa na magko-complain. hindi, ang tanong ko rito Prof, papaano kung parehong nanalo? Kunwari nanalo yung Edo Manzanas for president, nanalo yung kamag-anak niya for governor, so sino madi-disqualify? Well, dapat under the current rules sa election code 'pag falsify ka ng statement sa certificate of candidacy dapat may magko-complain, 'di ba? Oo, matagal. Oo. So, yun ang problema natin. Kaya yung anti-political dynastic law is just one of those laws that would be needed in terms of opening up politics so that it becomes more inclusive and participative. Kasama Mm. diyan yung pagbabago ng matagal ng election code, kasama diyan yung pagpapasabatas ng Political Party Development Act na matagal na Yes. ring nakabinbin sa Kongreso na nagbabawal sa nepotism, na nagbibigay ng suporta sa mga partido batay sa kanilang naging, ah, baha Perform. ah, performance sa kanilang eleksyon, na nagtatakda ng mga procedure para sa pagrerehistro ng mga partido, et cetera, et cetera. So, yung mga batas na yun dapat magkakasabay-sabay yan, eh. Kasi the Mm. absence of one will make one law weaker. Kunyari yung kung hindi mo babaguhin yung election code, yun nga, matatagalan para ma-disqualify mo ang isang nagsinungaling sa kanilang certificate of candidacy kung maipapasa itong political Correct. dynasty law.
Tsaka napakahirap 'no, kunwari nanalo ng presidente, maski nagkaroon siya ng misdeclaration dun sa kanyang COC, presidente na yan, eh, napakalakas ng Well, presidente sa ating presidential well, system, 'di ba? So, saan pupulutin yung petition na yun? well, alam natin yun yung question ngayon na merong mga nag-donate sa presidente, sa vice presidente na mga kontraktor na bawal, 'no? Correct. Pero hindi mo naman puwedeng kasuhan, hindi mo naman puwedeng tanggalin sa posisyon. So hihintayin mo na lang, pero gagalaw ba yung COMELEC 'pag wala na sila sa posisyon? Kasi kung gano'n disqualified permanently yan, eh, 'di ba? Oo. Dapat yata 'pag ganyan, yun nga, repasuhin yung ano, yung Omnibus Election Code tapos sabihin sa COMELEC, hindi, pagkakita niyo pa lang na nagsisinungaling, ano niyo na, kumbaga puwede niyo na i-reject outright, 'di ba? I-disqualify. Yun ang problema nila. Kasi kunyari mahirapan din ang COMELEC diyan, 'no? Kunyari do'n sa mga pag-aaral ng political dynasty, ang ginagamit na method do'n ay yung tinitingnan yung kanilang apelyido. Pero Hmm, hindi man lahat ng mansanas magkakamag-anak, 'di ba? oo. Ah, so Meron ding kahel, meron ding ubas, pero magkakamag-anak pala. So, kunyari, sa amin sa Pampanga, ako ang mami ko, David. Napakaraming David, eh, 'di ba? Oo, Hindi naman lahat magkakamag-anak yung mga David. So kinakailangan tignan mo, normally nakikita mo lang yun sa kanilang SALN, eh, 'di ba? Yung deklarasyon ng sino yung mga kamag-anak mo na nakaupo sa iba't ibang posisyon pampubliko. So dapat lalagay mo pa rin yun dun sa COC. Babaguhin mo yung COC na parang yung nakikita natin sa Statement of Asset, Liability and Net Worth. iko-correct mo. Iko-correct mo dun. Meron pa ba kayong mga kamag-anak na tumatakbo sa iba't ibang posisyon? 'Di Oo, ba? O meron ka bang kamag-anak na kasalukuyan nakaupo? Kasi kung senador 'yan, maaaring kung mayor 'yan, maaaring yung senador ay incumbent, eh, hindi re-electionist, eh, 'di ba? oo. So, May kasi 3 years ang LGU, 6 years ang senador, maaaring overlapping yung term, although the re-election ni senator, I mean, the incumbent senator is not running for re-election. Tsaka I would surmise yung debate diyan matindi 'no, isang ire-raise yan for instance, papaano okey kamag-anak ko nga, wala naman talagang intensyon yan para tumakbo, gusto lang ako isabotahe o Mm, kinontak nung kalaban ko para isabotahe yung pagtakbo ko. Kunwari tatakbo ako for senator, kunwari Senator Edu Manzanas, mm. kunwari meron siyang, jilted lover na nasa Yeah, pulitika rin, tapos marami-rami yun, kinontak yung isa niyang kamag-anak na malayo, sinabi, "Gusto ko isabotahe 'tong si Edu Manzanas, mag-file ka rin ng COC mo." So, sino madi-disqualify, 'di ba? yun ang problema ng COMELEC ngayon, 'di ba? Yung mga nuisance candidate. Pero ito hindi nuisance, eh. Nuisance in the sense na ginagamit yung kanilang relasyon para ma-disqualify yung isang kandidato. Tumatakbo sa ibang posisyon Oo, based on the ban ng political dynasty. So, maaaring gano'n, pero sa akin, those are cases that can probably happen, but the greater value of a long political dynasties is that we take away the exclusivity of representation that has dominated Philippine politics for over 100 mm. years. Kumbaga we have to start somewhere. Yep, Okey. masyadong mahaba na, eh. Oo nga, eh. Sige. Pero sigurado ako maraming mamimiloso po diyan, eh, pagdating ng ano, debate, oo. Ire-raise pa diyan, papaano yung mga kabit, papaano yung mga lovers, papaano yung mga common law husband and wife, 'di ba? Ire-raise Well, yan, eh. ang hirap pagbatayan niyan. Although totoo naman 'yun, 'no, na meron kang mga lugar na hindi yung talagang legal wife ang tumatakbo kundi, known, 'no, na mistress. Pero wala namang batas na nagbabawal nun, eh. At Oo, mahirap naman 'yun basically because how can you legislate against something that is not in a sense in a legal relationship, 'no, for oo. that matter. 'Di, dun na gagamitin yung dynamics of campaign and election, tsaka providing a lot of information, 'di ba? Kumbaga you Oo, campaign on the strength of your platform, pero at least meron ng struktura na yep, mas maayos. yep. Oo. Kasi Okey. yep. Ay sige, you were saying? Hindi, kunyari sa Political Party Development Act, one of the things that can be introduced there is yung selection process, eh. So for example, yung party should have a membership network. The selection of candidates for position should go through a party process, 'no? Hindi yung puwedeng dahil kamag-anak kita, ikaw ang tatakbo, eh, 'di ba? Oo, So kumbaga sa ibang bansa meron kang primary, meron kang nomination process.
meron Mm. kang vetting within the political party, which we don't have kasi sa atin nga ang partido binibili yung prangkisa, eh. Oo. Pati yung bahay nung nagbuo ng partido binili, eh. Oo, sa atin ang characterization ko diyan Prof ano, eh, parang sa pelikula 'di ba? Mm. Gagawa ka ng pelikula para dun sa aktor na yun, hindi yung aktor ang mag-o-audition para sa pelikula. Parang yun nangyayari dun. Walang audition, eh. Ikaw na yung Mm. director, scriptwriter, producer, at Oo, lead star. oo. Yeah. Miski bokya 'no, miski wala namang kaalam-alam sa posisyon, eh, pero ang tinitingnan dito yung ano, yung the chances of winning. Meron kang resources, eh, that improves the chances of winning. Okay. O sige Prof, maraming salamat sa inyo and, Merry Christmas and a Happy New Year to you and your family. Happy New Year. Akala ko pa naman magfe-French Happy New Year ka. Ah, Anyway, hindi kaya ng dila ko, eh, oo. O sige Prof, sige, salamat, bye-bye. salamat. Bye-bye, Christian. Happy New Year. Thank you. Happy New Year. Kaya lang, ayan. Okay. O sige, teka po, bago po tayo magtapos, meron lang po tayong mga babatiin ng mga kaibigan natin. Kasi kagabi po, nagkaroon po tayo ng gathering dito po sa Paris ng mga kaibigan at mga taga-suporta po natin. Okay? So, masaya po yung gathering, no? Year-end gathering last night. Ang ganda nung ang ganda nung na-reserve nilang lugar. Diba, nagkaroon ng parang before the year-end Christmas party. Ayan. Okay, binabati lang po natin ang mga sumusunod. Tayong mga kaibigan natin, sina Milet Kasilihan, Hernan Tanyada, Eunice, Mau, Gina, teka lang si Fleur, si Vid, si Glenn, Dennis, Alice, Marie Hidalgo, Ems Aguilion, Terry, Weng, Juliet Beato, Emmy, Madam Henan, Tess Sena, Mark Carpentras, Sybil Jade Peña, Vicky, and her husband, Arnold Benji, Jeffrey Dabi, Evelyn Marquez, Nanay Josie, Ivan Arona, Joanne, Karen, Jenica, Madam Mila Carpio, si Celine and Dawn, Bong and Angie. Na-meet ko na rin po yung isa po sa mga anak ni Senator Edu Manzanas kagabi. Ayan, si Oriana Llamas, na isa pong artist na based po dito sa Paris. And of course, yung kanyang husband, na-meet ko rin po kagabi. Si Anil, yung kanyang granddaughter 1, granddaughter 2, si Toto, Nelly, and granddaughter, si Jomar, yan, si Miss Olga, siya yung host ng event kagabi. Romeo, Mila, Tess, Onji, and Norma, na may kasamang dalawang kaibigan, hindi lang po natin nakuha yung pangalan. Si Beth Garnido, Beth De Jesus, Maribeth, Roselim, Rosalind Manintim, si Pastor Wilson at ang kanyang asawa, na-meet din po natin kagabi. Si Dina, Roberto Carlos, Emily, Isabel, and Thierry, Marshall, at si Sir Marshall, no? Siya po yung nagmaneho sa atin, pabalik po dito sa ating tinutuluyan. And of course, si Miss Arlene Robles. Ayan, always happy to meet our friends, our kababayans dito po sa ibang bansa. They're very much much more organized, no? Dahil nung huli po tayo nagkita-kita, ayan, get together din. Napakasaya. Pero mainit po yung panahon nung July, no? We were here in July. Pero ngayon napakalamig, no? -3 po ngayon dito. Pero napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayan. So again, maraming salamat po sa inyo, sa mga kaibigan po natin, sa mga Faxnatics po natin dito sa Paris. Okay, yan na po muna. Ako po si Christian Esiguera. Magandang gabi po sa inyo.